Good morning po. Morning. Mga kapatid ko sa Panginoon. No? Minsan pa tayo po ay narito upang patuloy, no? Tayo po ay magpuri, no? At sumamba, no, sa ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Amen. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo na mag-focus na ngayong umaga. Huwag kang iimik. Huwag kang iindak. Ang iyong tenga, no, ay alert muna today. Amen? Amen. Excited na po ba tayo sa mensahe ng Panginoon? Amen. Amen. No, ako man din ay very excited, no, na i-share, no, yung kagandahang loob ng Panginoon, no, sa umagang ito. Amen? Amen. So, minsan pa yung ating pong teksto ay matatagpuan po sa 2 Korinto o 2 Corinthians chapter 8, no, from verse 1 hanggang 9. At sa umagang ito, ang gusto ko pong ibahagi ay pinamagatang. Pakibasa po. Grace that produces generosity. May napansin po ba kayo dyan sa PowerPoint? Bukod doon sa title, Week 1. So, ibig sabihin po, mga kapatid, so, sa loob po ng 5 linggo, no, aabot po tayo ng Oktubre, ay tayo po ay magsisermon series. Mag-series po tayo ng mensahe ng Panginoon, kaya lang hindi po siya naka-plus dyan. So, yung pinaka main theme po natin is living generously, reflecting the grace of Christ. Uulitin ko po, no? Living generously, reflecting the grace of Christ. So, sa loob po ng 5 linggo, ipag-aaralan po natin yung pinaka main theme po natin. Amen? Amen. At dito pala po tayo sa week 1. No, yung title po natin ngayon ay The Grace that Produces what? Generosity. No? Sa panahon po ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, madalas po natin, maraming tao madalas na sinusukat ang pagiging generous, no? Ayon po sa halaga ng perang kanilang ibibigay o naibibigay ng isang tao. So kapag malaki daw po ang halaga, iniisip natin na malaki rin ang kanyang generosity. No? Ngunit, malinaw po na ipinapakita po ng Biblia, mga kapatid ko sa Panginoon, ang tunay na pagiging mapagbigay ay hindi po unang nasusukat sa laki ng halaga na iyong binibigay, kundi sa kalagayan ng puso ng isang taong nagbibigay. Amen? Ang challenge ko po sa inyo, so umagang ito, no, ay mainit. No? Because this is a very important and very serious topic na dapat po nating matutunan at mapag-aralan. No? May mga tao pong maraming ari-arian. Mga possessions, no? Maraming ari-arian, ngunit mahirap magbigay. At meron din po mga taong kakaunti lamang yung kanilang meron sila o yung kanilang ari-arian. Ngunit sila po ay bukas palad dahil sa kanilang puso. No? At may mga tao po kakaunti lamang, again, no? Yung kanilang binibigay at bukas palad dahil sa kanilang pong puso. Sapagkat yung kanilang pong puso ay hindi po ng Diyos. So dito po makita po natin, ang problema po ng tao, mga kapatid sa Panginoon, ay hindi po kung magkano ang mayroon tayo, kundi kung sino ang tunay na naghahari sa puso ng bawat isang tao. So dito po makita natin na ang kasalanan po, mga kapatid sa Panginoon, ay nagtuturo sa atin na mga bagay na mayroon tayo ay para lamang kuminsan ay sa ating sarili lamang. Samantalang
ang biyaya po ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng lahat ng mayroon tayo ay kanino po nagmula? Sa ating pong Panginoon. Kaya po ang tunay po na mananampalataya, tunay na Kristiyano, no, o ang tunay na Christian generosity ay hindi po simpleng pagtulong. Hindi po simpleng kawang gawa o pagbibigay kapag meron tayong sobra, no, sa ating mga ari-arian o yaman. Kundi ito po ay bunga ng pusong unang nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Kaya po dito po malinaw po sa 2 Korinto chapter 8 from verse 1 hanggang 9. Malinaw po mga kapatid ko sa Panginoon na pinapakita po ni Apostol Paul, ni Apostol Pablo na ang halimbawa ng mga iglesia sa Macedonia, no? At pagkatapos ay tinuturo ang pinakamataas na halimbawa ng generosity, ang ating Panginoon, Jesucristo. Kaya dito po makita natin ang tunay po na mapagbigay na buhay ay hindi po nagsisimula sa ating mga kamay, kundi sa puso, no, na nagbago dahil po sa ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Now, para po mas maintindihan po natin higit yung sinasabi po dito sa ating pong teksto, let's go back, no, sa short, very short biblical background ng ating pong konteksto. Dito po sa 2 Korinto, ito po ay, again, malino na isinulat po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinth o sa Korinto. Isang iglesia, take note, isang iglesia na maraming pagpapala. Ngunit mayroon ding mga espiritual na kahinaan at problema. Kaya dito po, kung babalikan po natin, yung chapter 8 hanggang chapter 9, no, ng 2 Korinto, malinaw po na hinihikayat po ni Apostol Paul ang mga taga-Korinto na makibahagi. Take note, hinihikayat ni Paul ang mga taga-Korinto na makibahagi saan? Makibahagi sila sa tulong para sa mga nangangailangang mananampalataya. Bakit? Katulad po ng sinabi ko po kanina, no? Ang iglesia dito po ay masagana, maraming pagpapala. Ngunit meron po silang espiritual na problema. So balikan ko yung sinabi ko kanina, sila po ay hinihikayat ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto na makibahagi sa tulong para sa mga taong nangangailangan, sa mga mananampalataya, sa mga kapwa nila. Saan? Sa Jerusalem. So may matinding pangangailangan po way back noon ang Jerusalem, no? At ang mga iglesia mula sa ibang lugar ay hinihikayat na po makibahagi sa ministeryong ito, sa pagtulong sa Jerusalem. Kaya po dito sa verse 1, no, binanggit po malinaw ni Apostol Pablo yung salitang grace of God bestowed on the churches of Macedonia. No? So ang Macedonia po, mga kapatid ko sa Panginoon, ay isa pong halimbawa ng isang grupo na may malaking ang Macedonia po ay hindi po halimbawa, rather, hindi halimbawa ng isang grupo na mayroon pong malaking kayamanan. Sa halip, yung Macedonian church, way back po noon, no, ay dumaranas ng great trial of affliction. Sinusubok silang higit yung Macedonian church way back noon. At take note, hindi lamang po sila nakaranas ng great, no, trial of affliction, kundi deep poverty. Yung mga nandoon ay hindi po mayayaman. Yung mga early Christians po doon sa Macedonia ay hindi po mayayaman. No? Ngunit sa gitna ng kanilang sitwasyon, sa gitna ng kanilang kahirapan,
No, nagkaroon sila ng ano po, abundance of their joy. At ang kanilang joy ay nagbunga ng ano po, riches of their liberality. Ang kanilang pagbibigay ay hindi dahil marami silang tira-tira o marami silang natira o marami silang naipon. Hindi po. Sila po ay nakapagbibigay, no? Dahil po sa biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos. Na kumilos sa kanilang mga puso. So hindi pala para sa mga, yung salitang pagiging generous ay hindi pala para sa mga taong mayayaman lang. Para din pala sa mga taong quote-unquote mahirap. Kaya kamusta po yung puso natin? Kamusta po kaya yung puso natin para sa Panginoon? Ngunit mga kapatid ko sa Panginoon, hindi po natapos yung Apostol Pablo sa halimbawa sa Macedonia. Kung titignan po niyo yung verse 9 ng teksto natin ngayon, itinuro po ni Apostol Paul ang pinakamataas at pinakaganap na halimbawa. Di ba sabi niya, the grace of our Lord Jesus Christ. So kaya po ang tunay na sentro ng passage na ito, ng ating pong teksto, mga kapatid ko sa Panginoon, ay hindi po usaping pera. Hindi po usaping money matter. Kundi usaping biyaya ng Diyos. Kaya ang biyaya tinanggap natin kay Jesus na siyang gumagawa sa atin, no? In a way, mag-reflect, no, kung paano po tayo mamuhay. Now, what is our core problem here, mga kapatid ko sa Panginoon? Ang pangunahing pong problema ng tao, alam niyo po kung ano po, ang makasariling puso. Makasariling puso na gustong tumanggap, ngunit ayaw magbigay. Yung di mong gusto, receive ka na ng receive. Pero ayaw mo naman mag-extend na or mag-share ng blessing. Hello? Ulitin ko po. Ang pangunahing problema ng tao po ay makasariling puso na gustong tumanggap, ngunit ayaw magbigay. Dahil sa kasalanan, madali po natin tignan ang ating pera, oras, talento, ari-arian bilang bilang mga personal na pag-aari natin, no? Maaari natin gamitin yon sa ating sariling kagustuhan, yung mga bagay na binanggit ko. Kung minsan ito po ay nagbibigay lamang, o kung minsan ay nagbibigay lamang po tayo kapag meron tayong quote-unquote sobra. Kapag madali o kapag may kapalit. Maaari natin isipin na ang generosity ay para lamang po sa mga mayaman, tulad po na sinabi ko kanina. Sapagkat sila po ay mayroong kakayahan na magbigay ng malaki. No? Muli pinapakita po ng ating pong passage, mga kapatid ko sa Panginoon, na ang tunay na generosity ay hindi po nakasalalay sa kasaganaan, kundi sa biyaya ng Diyos, again, sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya po ang pusong hindi nahuhubog ng ebanghelyo, ng gospel, ng salita ng Diyos ay natural na kumapit sa sariling kayamanan. Samantalang ang puso nakaranas ng tunay na biyaya ng ating pong Panginoong Jesucristo, no, ay natututong magbigay dahil siya mismo yung unang tumanggap. Kaya ang pinakamalaking problema po ay hindi po kakulangan ng resources. Never po yung naging issue po dito. No, kundi ang kakulangan ng pagkilala sa biyayang tinanggap natin sa ating pong Panginoong Jesucristo.
So kung ang problema po, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ang makasariling puso, kailangan po natin itanong sa ating sarili. Sa next slide po, Ate Han. Ano ang makapagbabago sa pusong ayaw magbigay? Ulitin ko po. Tanungin natin sa ating sarili po ito. Ano ang makapagbabago sa aking puso? Sa mga panahong ayaw kong magbigay. Napakabigat ng katanungan, ano? Hindi po ito kayang gawin, mga kapatid, ng simpleng pressure, no? Or guilt o utos. Ipinapakita po ng 2 Korinto chapter 8 na ang tunay daw po na generosity, mga kapatid ko sa Panginoon, ay again ay bunga ng biyaya ng Diyos. At ang pinakadakilang pagpapakita ng biyaya niyon ay matatagpuan natin kay Jesus. Now, what is our central proposition here? Sa next slide po, Atihan. Sige po, pakibasa, mga kapatid. God's grace transforms selfish hearts into generous hearts. Therefore, those who have received Christ's grace should be receiving generous and what they have for God's glory and the good of others. Amen. So God's grace transforms selfish hearts into generous hearts. Therefore, those who have received Christ's grace should willingly give themselves in what they have for God's glory and the good of others. So dito po, malinaw, mga kapatid ko sa Panginoon, na binabago ng biyaya ng Diyos ang again, makasariling puso po natin upang maging, tayo po ay mapagbigay. No? Kaya ang tumatanggap ng biyaya ni Kristo, sino po tumatanggap? Sino po nakatanggap? Amen. Amen. Ay kusang nag-aalay ng sarili at ang kanyang tinanggap para sa kalwalhatian ng Diyos at sa kabutihan ng iba bilang isang mananampalataya. So dito po, makikita muna natin na bago naging mapagbigay ang Macedonian Church o yung mga early Christians doon, no, bago sila naging mapagbigay sa kanilang mga kamay, may ginawa muna ang biyaya ng Diyos sa kanilang puso. At dito po tayo papasok sa unang mensahe ng Lord. Ano po yun? Sige po, pakibasa. Grace changes the heart and produces what? Generosity. Tandaan po natin ito, mga kapatid sa Panginoon, sa next na rin po, Atihan. True generosity is not produced by abundance of possessions, but what? But by the abundance of God's grace in the heart. So, ang tunay po na generosity, mga kapatid ko sa Panginoon, ay hindi po nagmumula sa dami ng ating ari-arian, kundi sa kasaganahan ng biyaya ng ating pong Diyos sa ating puso. So, kung papansinin po natin, balik po tayo sa ating teksto, no? Sinabi po, malinaw ni Apostle Paul sa verse 1, no? Basahin ko po sa King James Translation. We do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. So dito po, no, malinaw na ang pinagmulan ng kanilang generosity ay galing po saan? Sa biyaya ng Diyos. At hindi po sinabi po ni Apostle Paul na na sila ay naging mapagbigay dahil mayaman sila. Sapagkat, sabi niya sa verse 2, no? Sundan niyo po ako, no? Sinabi niya sila ay nasa great trial of affliction at deep poverty. So sa kabila po ng kanilang kahirapan, sa kabila ng kanilang sitwasyon, sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, nagkaroon sila ng abundance of their joy. Sabagat ang tunay na kagalakan ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya, mga kapatid,
ating pag-aari. Amen. So dito po makita natin, ang kanilang kagalangan ay nagbunga ng riches of their liberality. Yung sinasabi mo po kanina, na nagpapakita na na maaaring mahirap ang isang tao sa material na bagay. Ulitin ko po, maaaring ako yung isang mahirap na tao sa material na bagay, ngunit mayaman naman sa generosity dahil saan? Sa grace ng Lord. Kaya po sa verse 3, sinabi po ni Pablo, no, na nagbibigay sila to their power at maging beyond their power. Na nagpapakita ng kanilang pusang loob na pagnanais na tumulong. So hindi na sila kailangan pilitin sapagkat ang kanilang puso ay na-influensya ng ano po? Ng tao? Hindi. Ng grace ng Lord. Higit pa po rito, sa verse 5, sinabi po ni Apostle Paul, no? First, gave their own selves to the Lord. At ito po ang susi ng kanilang generosity. Hindi po sila agad mayaman, di ba? Meron silang great trial of affliction. No? Sila po ay in deep poverty. No? Pero makita po natin dito yung susi ng kanilang generosity. Na bago nila ibinigay ang kanilang pera, bago nila ibinigay ang kanilang kung anong meron sila, alam niyo po kung anong unang-unang binigay nila? Ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Ipinapakita po nito na ang tunay na Christian giving ay hindi po, mga kapatid, nagsisimula sa kamay. Hindi nagsisimula sa kung anong hawak natin. Kundi po, ito po ay nagsisimula sa pusong pag-aari ng Diyos. Kamusta po yung kondisyon ng puso natin? Kaya pala hirap tayo magbigay kasi nga, sorry, makasarili ang puso natin. Grabe ka naman, Pastor. Pero ito yung katotohanan. Hindi na ako magpapasintahan tayo. Makasarili kasi ang puso natin. Ayaw natin mabigay kasi gusto natin. Hindi, ibibigay ko na lang sa Panginoon. Bili ko na lang ng ganito. Hindi, ganito. Marami tayong issue. Marami tayong reasonings. Kasi yung puso natin eh. Na-receive mo na yung grace pero you never really appreciate the grace of God. Yung Macedonian Church, yung mga unang kapatiran natin doon, yung early church, yung mga early Christians. They're in deep poverty pero hindi naging dahilan yung kanilang sitwasyon, kalalagayan upang sila po ay maging generous sa pagbibigay. So hindi dahilan yung quote-unquote na madalas na sinasabi ng maraming Kristiyano, wala akong kakayahan. Meron. Meron kang kakayahan na magbigay para sa Panginoon. Meron kang kakayahan na tumulong para sa Panginoon. So kapag isang tao po ay tunay na nakaranas sa biyaya ng Diyos, ang kanyang relasyon sa pera, sa oras, sa talento, o sa ari-arian man ay unti-unti nagbabago. Bakit po? Dahil nauunawaan nating lubos ang lahat ng meron tayo ay ipinagkatiwala lamang ng ating Panginoon. Tandaan po natin ito, mga kapal ko sa Panginoon. Sa next slide po atihan. Before God changes what is in our hands, He changes what
is in our hearts. Bago-baguhin ng Diyos ang nasa ating kamay, binabago muna niya ang nasa ating puso. Isipin na lang po natin mga kabunso, Panginoon, ng isang taong may maliit na sisidlan ng tubig. Siya po ay nasa kaligtaan ng paglalakbay sa isang malawak na disyerto, napakainit na disyerto. Dahil kaunti lamang kanyang tubig, natural, ano magiging call mo? Tipirin mo. Di ba? Hindi ko ibibigay yung tubig na meron ako kasi yun na lang yung akin eh. No? Natural, gusto natin itong itago at lahat para sa ating mga sarili o sa kanyang sarili. Ngunit habang naglalakad siya, nakita niya ang isang taong halos mawalan na ng lakas dahil sa matinding uhaw. Kung ang kanyang puso po ay kontrolado, mga kapatid, ng takot, yung tao naglalakbay, no? At selfishness, iingatan niya ang lahat para sa kanyang sarili. Sa madaling salita, hindi siya magbibigay. Akin lang to, bahala ka niyong mamatay. No? Kasi yun na lang yung meron ako. Yun ang lahat ng kumbaga parang panatilihin ko yung sarili ko. Ngunit kung alam niyang may bukal na naghihintay sa kanyang destinasyon, yung tao naglalakbay sa disyerto, magiging mas madali para sa kanya na magbahagi ng kanyang iniingatang tubig. Ano niyo po mga kapatid sa Panginoon, ganito po ang Christian generosity. Kapag alam natin ang ating tunay na kayamanan ay nasa Diyos at ang ating buhay ay nasa Kanyang mga kamay, hindi na tayo kailangan mabuhay na parang ang lahat ay mauubos kapag tayo ay nagbigay. Tandaan po natin, ang taong nakaranas ng tunay na biyaya ng ating pong Panginoon ay marunong magbigay. Dahil alam niya ang kanyang Diyos ay sapat. Makikita po natin ang prinsipyo po ng generosity sa Acts chapter 20, verse 35. Sige po, pakibasa po mga kapatid. Sa lahat ng pagkakataon na pinakita ng Diyos sa pamagitan ng ganito pagtrabaho ay dapat inyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus, higit sa pinagpala ang nagbibigay kaysa ng mga kapatid. So dito po, malinaw po na sinabi po ni Apostol Pablo that it is more blessed to give than what? To receive. Take note. Hindi ibig sabihin po ni Apostol Pablo na mas mahalaga ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Ngunit ipinapakita po nito na ang puso ng natututong magbigay ay nakikibahagi po sa karakter ng ating pong Panginoong Diyos na siyang dakilang tagapagbigay. Tandaan po natin ang Diyos mismo ang unang nagbigay sa atin ng buhay. At higit sa lahat, mga kapatid, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo para po sa ating kaligtasan. Kaya po, mga kapatid ko sa Panginoon, ang generosity ng isang Kristiyano ay response sa generosity ng Diyos. Hindi po tayo nagbibigay upang bilhin ang pabor ng Diyos. Nagbibigay tayo dahil tayo po ay nakatanggap na ng biyaya na mula sa Kanya. Now, ano po reflection nito sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon? Sa next slide po atin. Kapag iniisip mo ang iyong pera, oras, talento at ari-arian, mas nakikita mo ba mga ito bilang akin? O bilang mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo?
ikaw at si Lord na lamang po ang lubos na nakakaalo nito, mga kapatid. Sa umagang ito, ano po yung malino na paalala sa atin ng Diyos na dapat nating isa pamuhay? Sa next slide po, atihan. Una, pakibasa po. Give yourself to the Lord first. Kaya po, ang unang aplikasyon po ng passage na ito po, mga kapatid, ay hindi po magbigay ka ng maraming pera. Hindi po ganon. Kundi, ibigay mo muna ang iyong sarili sa Panginoon. Sapagkat malinaw po na sinabi po ni Apostle Paul sa verse 5, no? Na ang mga taga-Macedonia ay first gave their own selves to the Lord. Kaya po mga kapatid sa Panginoon, kapag ang puso po natin ay tunay na pag-aaral ng ating Panginoon sa Kristo, susunod na maapektuhan ang paraan ng paggamit natin ng ating pera, oras, talento, mga resources po natin. At hindi po maaaring sabihin natin kay Kristo ang ating buhay. Ngunit hiwalay naman sa Kanya ang ating paggamit ng mga bagay na ipinagkatiwala rin ng Diyos sa atin. Kaya po malinaw po yung paalala rin po ni Apostol Pablo sa Roma. Romans 12 verse 1. Sige po, pakibasa. Kaya dito po malinaw po sa Roma, no, 12 verse 1, siya po tumawag sa mga mananampalataya na ano po, na iharap daw po nila ang kanilang mga katawan bilang a living sacrifice, holy and acceptable to God. Kaya po mga kapatid, ang tunay po, no, na generosity ay nagsisimula po sa buong buhay na isinuko kanino? Kay Jesus. Kaya tandaan po natin ito, mga kapatid ko sa Panginoon, sa next slide po atihan, the greatest, wala, okay. Sige, ito na lang. The greatest gift you can give is not your money, but your surrendered life to Christ. Amen. Ang pinakamahalagang may bibigay po natin, no, sa Panginoon ay hindi po yung quote-unquote pera po natin, kundi yung ating pong buhay na tunay na isinuko sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ikalawa, do not wait for abundance before you learn to what? To give. Balikan po natin yung Macedonia. Ang Macedonia po ay nagbigay, no, kahit sila po ay nasa deep poverty. So, pinapakita po nito na hindi kailangang maging mayaman muna bago matutong mapagbigay. Uulitin ko po, no? Hindi kailangan maging mayaman muna bago tayo matutong maging mapagbigay. Tandaan po natin, ang generosity po ay maaaring ipakita sa maliit na bagay. Ibig ba doon? Sa simpleng pagtulong, sa simpleng pagbabahagi ng pagkain, no, sa simpleng pagbibigay ng oras, sa simpleng paggamit ng iyong talento, o sa mga pagtulong, sa gawain ng Panginoon, at marami pang iba. No, hindi ko na mapag-isa-isa. Ngunit hindi po hinihingi ng Diyos, hindi hinihingi ng Diyos na magbigay tayo ng higit sa Kanyang ipinagkaloob, no? O magpanggap tayo na meron tayong wala. Ngunit tinatawag tayo ng Diyos, mga kapatid, na ano po, maging faithful stewards ng anumang ipinagkatiwala niya sa atin. Kaya po malinaw din po yung sinabi po ni Apostle Paul sa unang Korinto, chapter 4, verse 2. Sige po, pakibasa po. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. No? Ang tiwala o katiwalay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. No? Ito pinasasabi na sa English translation, it is required in stewards that a man be found faithful. So ang tanong ay, hindi po yung kung
magkano ba ang meron ako para ibigay sa Panginoon? Kundi, ang tamang tanong ay, paano ko ginagamit ng tapat sa Diyos ang mayroon siya na pinagkatiwala sa bawat isa sa atin? Ngunit maaaring itanong po natin na saan makikita ang pinakadakilang halimbawa ng biyaya o ng ganitong biyaya? Ang Macedonia po ay isang magandang halimbawa. Yes, there's no doubt na sila po ay magandang halimbawa when it comes sa pagiging generous, no, pagiging makapagbigay, no. Ngunit hindi sila ang pinakamataas na modelo ng pagiging generous o ng generosity. Papansinin niyo po sa ating teksto, itinaas po ni Apostle Paul, itinaas ni Apostle Pablo ang ating mga mata mula sa Macedonia patungo sa mismong ating Panginoong Jesucristo. At dito po tayo papasok sa ikalawang mensahe ng ating Panginoon. Pakibasa po. Christ's grace is the greatest example of generosity. Christ's grace is the greatest example of generosity. Naniniwala po ba tayo? Amen. Tandaan din po natin ito mga kapatid sa Panginoon. Sa next slide na rin po atihan. Christian generosity flows from understanding how generously Christ gave Himself for us. So tunay po na Christian generosity mga kapatid ay nagmumula po sa pagkilala, no, kung gaano kalaking biyaya ang pusang ibinigay ni Kristo para po sa atin. Now, balikan po natin yung ating text. Punta po tayo sa verse 9, no? Punta po kayo sa inyong mga Bible, no? Sa verse 9, sinabi po ni Apostle Paul, no, sa King James translation, "For ye know the grace of our Lord Jesus Christ." At dito niya inilagay ang pinakamataas na pundasyon ng ng Christian generosity. No, hindi niya po sinabi na mga kapatid na tignan niyo ang Macedonia. Wala siyang sinabing ganon, kundi tignan niyo si Jesus. No, sinabi niya na si Jesus, though He was rich, yet for your sakes He became what? Poor. So yung pagiging rich po dito, mga kapatid, ni Jesus ay tumutukoy po sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, no, at katayuan bilang anak ng Diyos. Samantalang ang kanyang pagiging poor na sinabi po ni Apostle Paul ay tumutukoy po sa kanyang kusang pagpapakumbaba, no, sa kanyang pagkakatawang tao at sa kanyang sakripisyo para po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya po makita po natin na ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid ko sa Panginoon, ay hindi po nawalan ng pagka-Diyos, kundi siya po ay kusang nagpakumbaba at pumasok sa kalagayan ng isang lingkod upang isagawa ang ating kaligtasan. Kaya sabi po sa Philippians, sige po, makibasa mga kapatid. Amen. So dito makita po natin sa Philippians chapter 2 from verses 6 to 8. Ito po ay nagpapakita na siya po ay nagpakumbaba at naging masunurin, no, hanggang sa kamatayan at maging sa kamatayan, no, sa krus. Dito po makita natin ang pinakadakilang pagpapakita sa generosity ay hindi isang halaga ng pera, kundi ang pagbibigay ni Kristo ng kanyang sarili para sa atin. Ang dahilan ng kanyang pagbibigay ay malinaw.
Napakalino ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili. Di ba sinabi niya, for your sakes. Tayo ang naging benepisyo ng buhay, paghihirap ng ating Panginoon, ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili para sa atin. So hindi tayo karapat-dapat sa kanyang biyaya. Ngunit, kusang loob niya itong ibinigay sa atin. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ang tunay po na Christian generosity ay hindi lamang isang financial principle. Ulitin ko po, ang tunay po na Christian generosity ay hindi lamang po isang financial principle, no? Kundi isang gospel response. Dahil si Kristo ay nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Natuto rin tayong magbigay ng ating sarili at ang ating tinanggap para sa Kanya. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa next slide po atihan, tandaan po natin ito. The cross is the ultimate picture of generosity. Christ gave Himself for those who could never, ever repay Him. Isipin na lang po natin ng isang tao meron pong napakalaking utang. No, kaway-kaway po sa may mga tayo po, no? No? Ang pong pastor ay hindi po exempted yan, no? Tayo ay normal naman po na tayo po ay may mga ganyan, no? Isipin na lang po natin ng isang taong may malaking utang na hindi niya na kailanman kayang bayaran. Araw-araw ay lumalaki ang kanyang problema at wala siyang sapat na resources, no? Upang makaalis dito. Ngunit isang araw, dumating isang taong walang obligasyon sa kanya, no? At buong binayaran ng kanyang utang. Hindi niya ito ginawa dahil may utang siya sa taong yon, kundi dahil nais niyang maipakita ang awa at biyaya. Kaya po ang tamang response ng taong pinatawad ay hindi lamang sabihin na salamat. Sino pong pinatawad dito? Ng Diyos. Amen. No? Ulitin ko po, ang tamang response ng taong pinatawad ay hindi lamang po sabihin na salamat. At pagkatapos ay may mamumuhay pa rin na parang wala lang, na walang nangyari. Ang kanya pong buhay ay dapat po maapektuhan ng biyayang kanyang tinanggap. Kung tayo po ay nakatanggap ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, dapat mag-reflect yun sa atin. Ganyan ang Ebanghelyo. Ganyan po ang gospel, mga kapatid ko sa Panginoon. Tayo po ay may utang sa kabanalan ng Diyos na hindi natin kayang bayaran. Ngunit, si Kristo o ating Panginoong Jesucristo o nagdala ng kaparusahan sa ating lugar at nagbigay ng kanyang sarili upang ikaw at ako ay maligtas. Kaya, ang puso na tunay na naaantig sa krus, kung ikaw at ako ay tunay na naaantig ang iyong puso sa krus, hindi tayo dapat manatiling makasarili. Amen? Parang wala na nag-amen. Parang hindi na sumang-ayon doon ha. Sabi na ni Pastor, huwag tayo manatiling makasarili. No? Amen? Amen. Ayo, salamat sa Diyos. Nag-amen po. No. Now, punta po tayo sa Roma chapter 5. Pakipasa po mga kapatid. Dito po malinaw na sinasabi po ni Apostle Paul sa Roma chapter 5 verse 8. Ito po yung nasasabi na sa King James translation, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So dito po makita po natin na hindi naghihintay si Jesus, mga kapatid, na na maging karapat dapat muna tayo bago siya mamatay para sa atin. Di ba? Malinaw yan.
Ibinigay niya ang kanyang sarili habang tayo po ay makasalanan at walang may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. At dito po makita natin na ang krus, ang pinakadakilang patunay ng kaligtasan, no? At biyaya ng Panginoon. So hindi gantimpala o hindi po ito gantimpala sa ating kabutihan, mga kapatid. Kundi yan po again ay dahil po sa pag-ibig at biyaya ng Panginoon. Kaya po sabi po ni Apostle Paul sa Efeso, no, I hope na alam na natin itong mga verse na binabanggit ko. Madalas ginagamit ito sa mga evangelism, no? Sige po, pakibasa nga po. Amen. Amen. No? So dito po sa Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9, no? Ito po yung malinaw na nagpapaalala si Apostle Paul na tayo po ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi dahil sa sarili nating mga gawa o effort, no? So dahil dito, tandaan po natin sa next slide po, Atihan, na ang Christian generosity ay hindi paraan upang tayo po ay maligtas, kundi bunga ng kaligtasang tinanggap natin kay Jesus. Now, ano po ang reflection nito sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon? Sa next slide po, Atihan. So kung tunay po natin, mga kapatid, no, nauunawaan kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin, paano dapat maapektuhan ng kanyang biyaya ang paraan ng paggamit natin. Una ng ating pera, oras, talento, at buhay. Now, again, doing God alone na lang. Makakaalam, no, kung ano ba yung status natin dito. Pero ano po yung paalala sa atin ng Lord? No, na dapat natin isa pabuhay. Sa next slide po, Atihan. Una, give what? Naiintindihan po ba natin? Give because Christ has given Himself for you. Mga kapatid sa Panginoon, huwag natin gawin pangunahing motibasyon ng pagbibigay sa pagbibigay ang guilt, pressure o kagustong mapansin ng ibang tao. Ang pinakamalalim na dahilan ng Christian giving ay ang biyaya po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya malinaw po yung sinabi niya, balikan natin yung 2 Korinto, no? Chapter 8, verse 9. Ito po ay hindi simpleng financial appeal. Kung intindihin natin, no? Di ba madalas ginagamit natin yan eh. Saan? Sa offering. No, pagkapaalala na tayo ay magkaloob or what? Ulitin ko po, ito po ay hindi simpleng appeal, kundi ito po ay hindi simpleng financial appeal, kundi isang gospel appeal, no, sa atin. Di ba sinabi niya dyan, you know the grace of our Lord Jesus Christ. So kapag naaalala natin ang ginawa ng ating pong Panginoong Jesucristo, mga kapatid sa krus, naway, tunay natin na unawaan ang lahat ng meron tayo ay maliit kumpara sa biyayang tinanggap natin na mula sa Diyos. Kaya hindi natin kayang bayaran ang kaligtasan. Kaya ang ating pagbibigay, mga kapatid, ay hindi po repayment. Hindi tayo nagbibigay dahil yun ay repayment sa ginawa ng Diyos. Hindi. Tayo po ay nagbibigay sapagkat yun po ay worship at thanksgiving natin sa Panginoon. Ang taong nakatingin sa cross ng ating pong Panginoong Jesucristo ay natututo magsabi na ano po, Panginoon, ang buhay ko at lahat ng mayroon ako ay sa iyo. Kaya mga kapatid, tandaan po natin ito sa next slide po, Atihan. We do not give to earn Christ's grace.
We give because we have already received Christ's grace. Hindi tayo nagbibigay, mga kapatid, upang makamit ang biyaya ng Panginoong Jesucristo. Nagbibigay tayo dahil tinanggap na natin ito, ang kanyang napakadakilang biyaya. Ikalawa, let the gospel shape your entire life of generosity. Ang generosity po, mga kapatid ko sa Panginoon, ay hindi dapat limitado sa offering. Opera lamang. Maaaring ibigay ang ating oras sa paglilingkod, ang ating talento sa iglesia, ang ating lakas sa pagtulong, ang ating tahanan sa hospitality, no? At ang ating mga resources para sa pangangailangan ng iba. Kaya po malinaw po yung sabi po ni Apostle Paul pa rin sa mga taga-Galacia. Sige po, pakibasa po. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi sa ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay pinabuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nasa akin at nanalo ng nagsasarili para sa akin. So dito po, malino na sinasabi po ni Apostle Paul sa Galatians chapter 2, verse 20, ito po yung nagsasabing, the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So dahil dito po, dahil ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin, ang buong buhay nawa natin bilang mga Kristiyano ay dapat maging tugon. Saan? Sa pag-ibig ni Kristo. No? Kaya ang tanong ay hindi lamang kung magkano ibibigay natin sa Panginoon, kundi ang buong buhay ba natin ay ginagamit natin para sa kanyang kaluwalhatian? Tandaan po natin, mga kapatid, na ang gospel ay hindi lamang dapat baguhin ang ating salvation, no, ang ating salvation status, kundi pati ang ating priorities, possessions, relationships, at lifestyle. So kung gayon, mga kapatid ko sa Panginoon, kung ang tunay na generosity ay hindi nagsisimula sa bulsa at hindi natatapos sa isang offering, nagsisimula ito sa krus ni Jesus, na kung saan at umabot rather sa buong buhay ng taong nakaranas ng kanyang grace o ng kanyang biyaya. Kaya po, pinakamalalim na mensahe po ng ating pong teksto ngayon, ng 2 Corinto chapter 8, no, hanggang 1 to 9, ay hindi lamang pong quote-unquote matutong magbigay. Ang mas malalim na mensahe ay, tignan mo ang biyaya ni Kristo sa buhay mo. Kaya tayo po, mga kapatid, tayong mga taong likas na makasarili at makasalanan, mas gusto natin tumanggap kaysa sa magbigay. Protektahan ang sarili kaysa magsakripisyo at gamitin ang meron tayo para sa sarili nating kagustuhan. Ngunit dumating si Jesus, ang anak ng Diyos, na tunay na mayaman sa kaluwalhatian, at siya po ang pusang nagpakumbaba para sa ating kaligtasan. Siya ang ipinanganak bilang tao, o siya ay pinanganak bilang tao, namuhay na walang kasalanan, no, tinanggihan ang ipinako sa krus ng mga tao, dinala niya ang kaparusahan na nararapat sa atin, at siya po'y namatay bilang handog para sa ating mga kasalanan. Ngunit nanatili si Kristo, o hindi nanatili si Jesus sa libingan. Siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw, no? Sa Kanya, ang mga makasalanan na nagsisi at sumampalataya ay tumanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Kaya po, mga kapatid, no, ang Christian generosity po ay hindi bunga ng kung sino man, kundi ito po ay bunga ng gospel. Hindi tayo nagbibigay upang maging katanggap-tanggap po tayo sa Diyos. Tayo po ay nagbibigay dahil sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, no? Na kung saan tinanggap natin at tinanggap tayo ng Diyos. Hindi natin sinusubukang bumili ng kaligtasan sa pamamagitan ng generosity.
Sa halip, ang generosity po ay isang tugon ng pusong binago ng biyaya ng ating Diyos. Now, church, meron pong 3 great questions akong iiwan sa ating lahat sa umagang ito. Una, sige po, basahin po natin. So, doon muna tayo sa number 1. Have I truly received the grace of Christ? Alin po mga kapatid sa Panginoon, hindi po sapat, take note, hindi po sapat na kilala natin ang konsepto ng generosity kung hindi natin tunay na kilala si Jesus. Ang tunay na generosity po ay nagsisimula sa tao o sa isang pusong nakaranas ng saving grace ng Panginoon. Ikalawa, have I first given myself to the Lord? Tulad ng Macedonian Church. Ang Macedonia po ay first gave their own selves to the Lord. Take note, bago ang kamay ibigay sa Panginoon, puso muna. Bago ang pera na ibigay sa Panginoon, ano munang binigay? Buhay muna. Bago ang resources na ibigay sa Panginoon, pagsusuko muna ng tunay na buhay. Number 3, thus, my generosity reflect the gospel I profess. Kung sinasabi po natin mga kapatid ko sa Panginoon, kung sinasabi natin si Kristo ay nagbigay ng kanyang sarili para sa atin, dapat makita sa ating buhay ang bunga ng biyayang iyon. Tandaan po natin, take note, ang gospel na tunay na pinaniniwalaan ay gospel na nakikita sa ating pamumuhay. Kaya po, before I end this message, mga kapatid ko sa Panginoon, ang 2 Corinto chapter 8, from verses 1 hanggang 9, ito po ay malinaw na nagtuturo sa atin na ang tunay na generosity ay hindi po pangunahing usapin ng pera, kundi usapin ng biyaya. Ang mga taga Macedonia, ang mga early Christians doon ay nagbigay. Sila po ay nagbigay. Kahit nasa gitna sila ng matinding pagsubok at kahirapan, kahit sila po ay nasa deep poverty, sila po ay nagbigay sapagkat ang biyaya ng Diyos ay tunay na kumilos sa kanilang puso. Ngunit higit pa sa kanilang halimbawa, malinaw din po na ipinakita po ni Apostle Paul na si Jesus Christ bilang pinakadakilang halimbawa ng generosity. Siya na mayaman ay naging mahirap para sa ating kapakanan upang tayo po ay maging mayaman sa kanyang biyaya. Hindi niya ibinigay lamang ang ilang bahagi ng kanyang ari-arian. Ano ibinigay niya? Ibinigay niya ang kanyang sarili, yung kanyang buhay. Hindi niya ginawa ito dahil tayo po ay karapat-dapat, kundi dahil sa kanyang dakilang biyaya at pag-ibig. Kaya po ang tunay na tanong ay hindi lamang magkano ang ibibigay ko mamaya. Anong meron mamaya? Offering. Kaya hindi po ang tanong magkano ang ibibigay ko mamaya? O magkano kaya kong ibigay sa Panginoon? Ang mas malalim na tanong ay, naibigay ko na ba ang aking sarili kay Jesus? O hindi ba? Sapagat kung ang puso po natin, mga kapatid ko sa Panginoon, sapagat kapag ang puso ay tunay na kay Kristo, ang ating mga kamay
ito po ay matututong at magpupusang bubukas. Pasensya na po. Siguro kaya ganito pa ang kamay natin, hindi tayo siguro lubos na uunawaan ng biyaya ng Diyos at tinanggap. Sato ka naman, pastor, diretsyahan. Pero yung po totoo. Kung bakit sarado pa rin ang ating mga kamay sa Panginoon, maaaring hindi mo talaga lubos naiintindihan na appreciate yung grace, yung biyaya tinanggap mo sa Panginoon. At hindi mo patunay na sinusuko yung buhay sa Kanya. Anong ginawa ng Macedonia? First, they gave, binigay nila yung kanilang sarili muna sa Panginoon bago nila matutunang ibigay yung para sa Diyos. Sa kabila ng kanilang kahirapan. Sa kabila ng kanilang pinagdadaanan. Natuto silang ibigay. Kaya mga kapatid, stop. No? I-stop na natin yung kaisipan, yung mentality, wala akong kakayahan. Meron kang kakayahan. Sa tulong at biyaya ng Diyos. Sapagkat kung isipin natin, wala akong kakayahan, hindi ko kaya, sinasarado mo at kinakarton mo yung kakayahan ng Diyos na gumamit o gamitin ang iyong buhay. Mighty name. Kapag ang puso ay puspos ng biyaya, ang buhay ay magiging mapagbigay. Saan po ba natin gusto? Yung lagi lang tayo tumatanggap o tayo naman yung nagbibigay? Hindi ba masarap din na tayo naman yung nagbibigay at tumutulong sa kapwa? Dahil natuto rin tayo. Kapag nauunawaan natin ang krus, hindi natin tatanungin lamang kung ano ang maaari nating itago. No? Kundi kung ano ang maaari nating gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos at pagpapala sa iba. Pagpapala ng iba. Tandaan po natin ito sa next slide po atihan. Grace received produces generosity expressed. Ang biyayang tunay na tinanggap ay nagbubunga ng generosity na nakikita sa buhay. Tandaan po natin ito mga kapatid na hindi tayo nagbibigay upang mahalin tayo ng Diyos. Ibig ba doon? Hindi tayo nagbibigay upang mahalin tayo ng Diyos. Nagbibigay tayo dahil minahal na tayo ng Diyos kay Kristo. Amen? Hindi tayo nagbibigay upang mabili ang kaligtasan. Nagbibigay tayo dahil ang kaligtasan ay biyayang hindi natin kayang bilhin. Hindi tayo nagbibigay upang maging karapat-dapat tayo kay Lord. Nagbibigay tayo dahil si Kristo ay nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Kaya mga kapatid ko po sa Panginoon, huwag nating hayaan na ang generosity ay maging isang obligasyon lamang sa ating pagiging isang Kristiyano o sa Christian life po natin. Tignan natin ang krus ng Panginoong Jesucristo. Alalahanin natin na ang biyaya, no, na ipinakita at pinaranas, pinadama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya na walang anumang pagkukulang ay nagbigay ng kanyang sarili para sa ating mga makasalanan. No? Kaya ibigay natin ang ating pong sarili sa Panginoon at gamitin po natin ang anumang ipinagkatiwala niya. Hindi ko po alam kung ano pong pinagkatiwala ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero binigay ng Panginoon yan para sa Panginoon. Ulitin ko po, at gamitin natin ang anumang ipinagkatiwala niya sa atin para sa kanyang kaluwalhatian. No? Maging mapagbigay tayo.
Hindi dahil marami tayo, kundi dahil napakalaki ng biyayang tinanggap ng buhay ng bawat isa sa atin. The grace that saves us is the same grace that teaches us to what? To give. Kaya ang biyaya na nagligtas po sa atin ay siya ring biyaya na nagturo sa atin na maging mapagbigay. Kaya po, sinabi po sa verse 9 ng ating text, for you know the grace of our Lord Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, sa last slide, atihan. Sige po, pakibasa mga kapatid. Biyaya ng Kristo ang kadahilan ng pangmatay ng nagbibigatan. Biyaya ng Kristo ang kadahilan ng pangmatay ng naglilingkod. At ang biyaya ng Kristo ang kadahilan ng bakit magbubuhay natin ay dapat maging nagtutulungan sa atin. Amen. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa Oswald na ito na pinatagod mo po sa amin. Salamat po sa iyong mga salita. Lord, marami po tinanggap mula sa iyo. Tulungan mo po kami o Bayan ng Espiritu kung paano po namin ito na tunay na maproseso at magamit sa aming pang-araw-araw na buhay na kung saan, Lord, ay patuloy nga rin na makita at maranasan sa aming buhay. Lalo higit, Lord, tunay po na turuan mo po ang buhay ng bawat isa po sa amin. Kami po na tunay, Panginoon, na kami makapagbigay na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Na ayon, Lord, sa iyong biyaya ng Diyos. Kung paano kami nakatanggap ng napakasagana at napakadakilang biyaya mo. Naway, Lord, kami po ay matuto na magbigay, magkaloob, tumulong, sumuporta, Panginoon. Tulad, Lord, ng Macedonia, ng mga early Christians noon, Lord. Kung kaya po nila noon, sa kabila, Lord, ng kanilang kahirapan, naniniwala kami na yung kanilang Diyos sa sinasamba noon, ay parehong Diyos sa sinasamba po namin ngayon. Kung kaya nila, kaya din po namin sa tulong at biyaya ng mga Panginoon. Lord, salamat po. At palaay mo po yung mga salita at naway ito maging malaking pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ito po aming panalangin sa